We dropped by one of LaSalle's team practices at the Enrique M. Razon Sports Center and had a chat with Kevin Kiambao. We're here with UAAP Season 86 MVP and of course the main man of the DLSU Green Archers, Kevin Kiambao. Kevin, Hello. Idol, welcome to the scorecard. Thank you for having me. Kevin, bilang isang bata na nanggaling sa Bayanan, Muntinlupa, naisip mo ba na balang araw magiging best player ka in the UAAP Juniors to being the MVP now representing LaSalle in the UAAP? Nung bata ko, dream ko lang talaga na makapaglaro ng basketball sa amin. Kumbaga, tumanda lang na nag-basketball lang, hilig lang basketball. Okay. And then, one time, nakapanood ako nun, tatandaan ko yun, Ateneo, sila Ryan Buenape. Okay. Sobrang in-idolize ko sa nung time na yun. And then, sinabi ko sa sarili ko na, ayun nga, kailangan, gusto ko din makapunta kung saan naglalaro sila Kuya Ryan Buenape. So, at that time, tumaas yung standard ko sa sarili ko. So, sabi ko, someday magiging professional basketball player ako or makakapaglaro ako sa big school. Kevin, una kitang nakita maglaro ng basketball at Kinover. Player ka ng NU Bullpups. You won 2 championships and at the time, you were the best center in the UAAP and all of high school basketball. Hindi ka pa yung Kevin Kiambao ngayon, but at that time, you were already an elite basketball player. Naisip mo ba during that time na mag-e-evolve pa yung laro mo into what you are today? Nung high school ko with NU kasi, sobrang star-studded ng team namin. Meron kang Kuya Jerry Abadiano, meron kang Carl Tamayo, Terence Porteal, like big names na noon nung high school kami. So ako, for me, nasa isip ko lang paano ko sila tutulungan, paano ko padadalain yung buhay nila. So, ayun, kumbaga yung best spot para sa akin is yung center. So, tinake ko yun as a challenge lagi. And then, ayun nga, from center right now na nagiging forward, nagiging guard na ako. Sobrang laking leap. Sobrang laking process na dami kong pinagdadaanan. And then, ayun nga, lahat ng hirap, lahat ng proseso, pinaghihirapan ko lang. Pag-usapan natin yung DLSU, Coach Topex Robinson coming in. Paano nagbago yung kultura ng DLSU Green Archers with his arrival as the new voice, the new leader of the team? Simula nung dumating si Coach Topex, pero actually si Coach Topex magkakilala na kami, LPU days pa lang. Okay. So player ako ng LPU Juniors under Coach L.A. Mumar. Okay. And then Coach Topex, head coach ng seniors team. Ayun. So pagdating ni Coach Topex sa LaSalle, sobrang yung alam mo yung mutual feeling na kagad dahil nanggaling kayo sa dating school ng iisa. And then knowing yung culture na binibuild niya sa lahat ng napupuntahan niya is love, serve, and care. Love, serve, care, yes. So, nung time na dumating siya dito, parang ang gaan kagad ng feeling ko dahil, ayun nga, sabi nga ni Coach Topex, just be yourself dito. Wala akong set na standard sa inyo, wala akong set na rules sa inyo. Bahala kayo sa buhay niyo. Basta nandito ako as a second father. February 2023, this was a nice post by Coach Topex. Sinulat mo sa salamin ng gym, Season 86 champs. And then 10 months later, nangyari nga, nag-champion kayo sa UAAP. What was going through your mind nung sinulat mo yon? And how did you come up with that belief na kaya nyo mag-champion even 10 months before it happened? Sinulat ko yun dahil, ayun nga, nag-set ako ng standard sa sarili ko. And then, knowing na, ayun nga, nag-champion ako ng juniors, sabi ko sa sarili ko na kailangan ko mag-champion dito sa seniors. Kumbaga, add to sa mga achievement ko as a player. Pero, nung dumating si Coach Topex, nakausap ko siya na, ayun nga, hindi lang dapat para sa sarili mo na mag-set ka ng standard. Mag-set ka ng standard kundi dahil sa buong team, dahil mahal mo yung buong team. So, nung sinulat ko yun, very confident ako. Galing kasi ako ng gym nun. Baga, typical day na maganda yung araw mo na sinulat ko yun. And then, simula na nakikita ko yun everyday. Pag lumalabas ako ng dorm, lagi akong dadaan sa mirror na yun. So,
para hindi ko makalimutan na, ayun, madami kaming kailangan prosesuhin kung paano maging champion. So, sobrang blessed ako na kung ano yung sinulat ko doon, ayun talaga yung mismong naging nung season 86. So, super thank you Lord. Lastly, Kevin, anong pinagkaiba ng UAAP Season 86 DLSU Green Archers sa UAAP Season 87 DLSU Green Archers? And how much better are you guys as a team trying to defend your championship? Ayun nga, sabi sa akin ni Coach Topex, pag wala ka ng pressure maglaro, it's time to retire. Pero hanggat may nararamdaman kang pressure sa'yo, hindi lang sa akin, kundi sa buong teammates ko, sa buong coaches, pagka wala ka na nararamdaman pressure, it's time to retire na. Ayun yung lagi sinasabi ni Coach Topex. So, for me, defending champions, wala sa vocabulary ko dahil, ayun nga, if you defend kasi magiging complacent ka eh. So, yung term ko sa sarili ko is attacking champions. Kumbaga, kung ano yung mindset mo ng season 86 na hunters kami, ngayon na hunted nga kami, pero hindi ko tatanggalin sa isip ko na attacking champions dahil nga, ayun nga, kung panibagong season, panibagong challenges na naman. Okay. Ano naman, Kevin, para sa'yo, sino yung pinakamalaking threat sa title nyo? Sinong team yung tingin mong baka makalaban nyo sa finals, if ever? As far as concern namin, every game lang kami, lahat ng teams, sobrang lakas ngayon. Pero, ayun nga, looking at the roster, sobrang lakas ng UP and then, ayun nga yung expected ko na makakalaban namin. Pero, no disrespect sa lahat ng team. Sobrang lakas ng lahat ng team ngayon. Pero I think UP. Sino yung paboritong ka-matchup na player ng isang Kevin Kiambao bilang ikaw yung MVP? Ka-match up, siguro sa lahat ng teams kasi kumbaga prepared sila pag magiging kalabang kami. Kumbaga lahat ng teams bibigay ang best sila para ayun nga matalo kami. Pero as a match-up, sino ba? Siguro mga dati kong teammates sa inyo, sila Harold, sila Raylan, yun. Ayun lang, parang mga dati kong teammates kasi sobrang sarap sila kalaro dahil nga, ayun, kasama mo sila dati na kakampi, ngayon kalaban and then different goals. Pero yung kanino ka pinaka nahihirapan? Kumbaga, yung toughest matchup mo? Toughest matchup, si Raylan Torres. Alam naman natin yung history na nung game 1, nilock up niya ako. Kumbaga, hindi ko nakuha yung usual rhythm ko. So, ayun, si Raylan Torres. Okay. First official practice ni Coach Topex Robinson, sabi niya, it's not just about basketball. Yung vision niya is, where are you gonna be 15 years from now? Ikaw ba, where do you see yourself, Kevin Kiambao, 15 years from now with that vision and mindset that Coach Topex instilled in you guys? 15 years from now, hopefully coaching din. Pero right now, ang dream ko muna talaga is itong season na to, tapos maging professional basketball player, and then if matapos yung professional basketball career ko, ayun nga, coaching, 15 years, and then kung ano yung mga in-instill sa akin ni Coach Topex, hopefully ma-instill ko din sa mga new generations pagkadating ng time na yun. Ang galing coaching pa rin yung nasa isip mo. Talagang basketball talaga. Basketball. Kasi ito na yung sa akin, yung magabuhay ko na yung basketball. Lastly, Kevin, ano yung pinaka malaking pangarap mo for yourself and syempre para sa pamilya mo? To be a successful basketball player and then businessman dahil ayun nga, tulad nga ng sinabi mo, yung basketball hindi forever yan. So, kailangan mo din ng second option pag nag-fail ka sa basketball. So, ayun nga, simula ngayon pa lang, nag-business na ako eh. So, anong business? Clothing business. Clothing business, nagbibenta ka rin ng damit. Okay, nice. Mga side hustle din pala. Side hustle. Oh, okay. Lastly, Kevin, ano yung pinagkaiba ng UAAP Season 86 DLSU Green Archers sa Season 87? So far, Season 86, meron kaming Evan Nele, meron kaming Mark Nonoy, meron kaming Ben Phillips, meron kaming Joaquin Manuel, mga veterans. This Season 87, younger yung team namin. Sobrang bata ng team namin. And then,
9 leftovers lang, 9 holdovers lang from last season. So, bagong challenge namin is paano namin mako-cope up agad yung system as soon as possible kasi UAAP na, and then ayun nga, kung ano yung nilaro namin season 86, kailangan lang namin maging 1% better this coming season 87. Thank you, Kevin, and good luck. Thank you.